Yes sir, good afternoon din po sa inyo. Sa aming himpilan sir ay pinagpapatuloy din po natin yung sinasagawa po natin na police visibility. Sinisiguro po natin na lahat po ng areas po na nangangailangan po na may mga police ay nadideployan po natin. At nag-additional din po kami sir pag may mga activities po natin na naka-schedule at sa mga hours po na kinakailangan ng pulis, lalong-lalo na po yung mga labasan at pasukan po ng mga estudyante po sa eskwela. Yes, ma'am. So, lalo na rin po siguro pag gabi, ma'am, no, lalong-lalo na at meron pang bagong pagnanakaw, panluloko po doon mismo sa Gosi Norte po nitong nakaraang gabi lamang po, ma'am. Yes, sir. At hindi lamang po yung sa foot patrolling po natin, kasama din po itong motorcycle natin at saka mobile patrol. Yun, ma'am. So, ma'am, pangalawang buwan nga po sa taong 2026, kamusta naman po ang ating crime rate po kumpara sa taong 2025? Tumaas po ba dito po sa syudad ng Tuguegarao po, ma'am? Compare mo po last year, sir, kasi ang nagpapataas po sa atin ngayon is yung sa vehicular accident. Yes, ma'am. Last year po ay sa vehicular po natin or sa PSI po natin may naitala lang po tayo na 72. Compare naman na po na sa ngayon na may 139 na po tayo na PSI po. Yes, ma'am. So, kumusta naman po siguro din yung kaso po natin sa mga droga din po siguro dito sa city, ma'am? May mga kinandak na din po tayong mga operations, sir, at may mga nahuli na din po tayong mga individual. Ngunit ang masasabi ko dito, hindi lamang naman po taga dito po sa syudad yung mga nahuhuli po natin. At karamihan po sa kanila ay mga SLI po. Yes, ma'am. So, ma'am, naibahagi nga po natin na medyo marami din po ang kaso po nitong crimes po dito sa syudad. Madalas po ba nasasangkot dito yung mga kabataan po, ma'am? Or mataas po ba ang case sa mga kabataan po dito sa krimen po, ma'am? Sa ngayon po, ngayong taon na ito, kabataan po natin, anong ibig niyo pong sabihin, sir? Yes, yung mas marami po bang nasasangkot na kabataan dito po sa mga krimen, lalo na sa vehicular accident at sa ibang kaso yung po mga po, legal age o yung mga yes, minor? 18 below siguro. Below 18 po. Sa ngayon, may mga naitala naman po tayo na below 18 po sa mga vehicular accident, pero mas marami pa din po yung mga legal age po natin. Yes, ma'am. Sa sexual harassment, wala na po ba, ma'am, dito, ma'am? Sa ngayon, may mga naitala naman na po tayo na mangilan-ilan sa mga gender-based violence po natin. Yes, ma'am. At mga victim po ay sa office po namin, karamihan din po mga victim ay babae at saka yung mga bata. Yes, ma'am. So, ma'am, nabanggit nyo nga rin po, ma'am, na talagang may mga sangkot. Kamusta po ang ating pagkikipag-ugnayan sa mga barangay? Sinasagawa pa rin po ba natin itong information drive o pagbisita po sa bawat barangay po, ma'am? Continuous po natin ginagawa yun, sir, sa community po natin activities. Lalo na po yung pagkandak natin ng dialogue at pagbisita sa barangay upang sa ganun masabihan po din natin sila at mabigyan po natin sila ng awareness upang sa ganun ay mapagsabihan din po nila yung mga constituents po nila. At hinihiling din po namin sila sa kanila yung mga tulong na pwede pong maibigay sa atin upang sa ganun mga kabataan pag gabi, lalo na po yung mga minor de edad ay i-observe yung ating curfew hours. Yes, ma'am. So, curfew hours po, ma'am. So, madalas may mga kabataan nagmumotor po pag gabi. So, tuloy pa rin po ba yung panghuli natin itong modified muffler po, ma'am? Sa ngayon, sir, nasuspend po kasi yung panghuli natin doon dahil po kailangan po ng revision po dito sa ating city ordinance. Yes, ma'am. Pero patuloy pa din po yung pag-warning po natin sa kanila, yes, ma'am, upang sa ganun ay hindi na po nila gamitin yung mga maiingay po na mga tambutso. Yes, ma'am. So, ma'am, 2 days to go before Valentine's Day, syempre, laganap din po itong online scam, itong cyber fraud. May mga nagte-text po scam. So, meron po bang naitala dito sa ma'am? O may mga ganitong issue din po ba dito sa city, ma'am? Sa ngayon po, wala pa wala pa pong dumadating na ganun po na insidente po sa atin, sa ating himpilan. Subalit, sabi nyo nga, ngayon ko lang po narinig sa inyo na na Valentine's na po pala. So, ako na talagang yung tainga ko kasi yun po yung time talaga na madami pong mga naloloko online. Kaya yung paalala po natin, actually may mga posting po kami sa page po namin, sir, yes, na ingat po sa mga scam online at saka sa scam na din po na nangyayari po dito sa atin. So, wala pa naman po kaming mga insidente na ganun sa ngayon. Yes, ma'am. So, ma'am, ito nga po pala, gustong isulong po ng ating Pangulo itong anti-fake news po, ma'am. So far, wala naman po bang mga kaso rin po pala dito na fake news, mga ganun po, ma'am? Or chismis, mga ganun po, ma'am?
Opo. Yes po, sir. Pag may mga ganun po kasi pinapa-verify po namin doon sa unit na kung saan po in charge po sila doon sa pag-verify lalong-lalo na po pa kapag online po yun ang ginawa. Doon po sa cybercrime po. Yes, ma'am. So sa ngayon, meron pa ba tayong kasalukuyang mga aktibidades o programa po para mapanatili po natin ang kapayapaan dito po sa syudad ng Tuguegarao po, ma'am? Yun nga po, sir, yung sinabi ko kanina, yung deployment po ng ating personnel at talaga po nating pinapalakas po natin yung yung pag-deploy natin sa lahat po ng area, sa mga activities natin, pagbibigay po natin ng mga IEC materials po para sa information ng mga kababayan natin, ng mamamayan dito sa lungsod upang hindi po sila mabiktima ng kahit na anuman po na insidente. Sa pagbibigay din po natin ng mga, pagkakandak din po natin ng dialogue. Yes, ma'am. At actually, sir, may nakaano po kami na activity dito po sa lungsod, yung sa graduation na po natin ng ating mga sa Balay Silangan. Yes, Pero ma'am. nakaano pa po sa tentative date po sa February 23. Yes, ma'am. Makakaasa kaya po yung mga residente po dito na tayo po yung makakaresponde kahit anumang oras, lalo na yung naganap po doon sa Gosi Norte is medyo madaling araw. Makakaasa po kaya sa mga kapulisan na tayo po ay makakaresponde anumang oras po, ma'am? Yes, sir. Yun po ang maipasisiguro ko po sa inyo at sa lahat po ng mamamayan dito sa lungsod. Kasi ang ating duty is 24/7 po. At yung ating hotline numbers po natin ay naka-open po yan. At anytime pwede po nating matawagan with the help din po ng ating command center, sir. At ang means po ng communication po natin ay mabilis dahil to sa radio din po Yes, ma'am. natin. At mga personnel po natin na nakadeploy po sa labas ay talagang gising po sa ganun po ng oras. Yes, ma'am. Ma'am, sa tingin po natin, hindi po kaya tayo kinukulang. Alam naman po natin na sobrang laki po ng Tuguegarao at nabanggit po ng alkalde na iilan lamang po tayong pulis po dito. So sa tingin natin, ma'am, kulang pa kaya itong mga kasama nating pulis para talagang mapanatili po natin kapayapaan dito, ma'am? Kung sa bilang po, compare po natin dito sa population natin, sir, ay talagang kulang pa po Yes, yung ma'am. bilang natin. So, balit ginagawa po lahat ng aming makakaya, kaming mga kapulisan, upang mapanatili nga po natin itong kapayapaan at maibigay po namin yung tamang serbisyo para po sa ating mga kababayan. Yan. Maraming salamat, ma'am. Maliban na lamang kung meron po kayong gustong ibahagi sa ating tagapanood at tagapakinig na rin po siguro sa ating programa, ma'am. Ito lamang po ang masasabi ko. Salamat, sir, sa pagpakataon na binigay niyo po sa amin upang sa ganun ay mapaalalahanan po natin lahat po ng mga mamamayan dito sa lungsod na doblehin po ang pag-iingat. Lalong-lalo na po ngayon, may insidente po tayo, kagaya po ng nasabi niyo kanina na kagaganap lang po yung insidente. So sa ating mga kababayan, ito po ay isang paalala sa atin upang sa ganun ay mas i-secure pa po natin yung ating mga bahay at siguraduhin po natin na lahat ng mga pwedeng entrance at exit po ng mga kawatan ay naka-close o naka-lock po. At sa mga nasa labas naman po, wag po tayong magdala ng mga mamahalin para iwas din po ng mga snatching din po. At wag din po tayong magpapaloko yung mga ng sa atin, nanloloko na sinasabihan tayo na kung saan-saan tayo napupunta, wag po tayong bigla-bigla sumama, lalo-lalo na po yung mga minor de edad po natin, sir. Kasi karamihan sa mga biktima po natin sa gender base ay mga kabataan o mga minor de edad po. At ito din po ay paalala sa mga magulang at saka mga guardian po natin na alamin kung nasaan po yung ating mga anak, kung lalong-lalo na po pag mga 10 oras na po ng gabi.